Napaamin si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na may partisipasyon siya sa hatian ng pera sa flood control projects. Isang dating kongresista rin ang idinawit ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez na tumanggap umano ng kickback. May report si Sandra Aguinaldo. Sa mga litratong ipinresenta ni dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez sa Kamara, si dating District Engineer Henry Alcantara raw ang naka-blue shirt na nasa harap ng bulto-bultong perang kinubra sa flood control projects. Itinanggi noon ni Alcantara ang aligasyon. Muling naungkat ang larawan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Nung una, itinanggi ni Alcantara na siya ang lalaki sa larawan. Paano mo mapapaliwanag? Pero nang magpakita si Senador Erwin Tulfo ng litrato kung saan kita na ang mukha ng naka-blue shirt. Yes, Senador, ako po yun. Yun. So kanina sinasabi wala kang kinalaman dyan, hindi ka may-ari niyan, huwag kang isama ni Bryce. So ibig sabihin, itong patunay na may kinalaman ka sa mga partihan na yan. Pag-amin ni Hernandez, hati-hati silang DPWH engineer sa kita mula sa flood control projects. Yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%. Si Engineer JP meron po 20% at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. Sinabi pa ni Hernandez, naisip nilang gumawa ng ghost projects dahil tumaas ang tara sa proponent o mambabatas na nagpasok ng proyekto sa budget. Pero hindi raw alam ni Hernandez kung sino ang mga proponent. Si Alcantara raw ang nakakaalam nito. Nang tanungin si Alcantara, sinabi niyang nagsusumite na lang siya ng wish list sa regional office ng DPWH. Sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po na may tatanong sa kanya, puro po ang turo sa akin. Pero hindi ito umubra sa mga senador kaya kinontempt siya. Dalawang hearing na itong nagsisinungaling. Sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project. Sa pagtingin sa isang litrato, isang dating kongresista ang idinawit ni Hernandez. Hindi, sabihin mo na lang, para kanino itong mas malapit ito? Ang nakalagay po dyan is Mitch po. Kung hindi po na maling pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni Boss, para po kay Mitch Kahayon po yata yun. Si Mitch Kahayon Uy ay dating kongresista at dating opisyal sa DSWD noong Administrasyong Duterte. Mariing kinondena ni Kahayon Uy ang aniyay walang basehang paninira at ang pagdawit sa kanya ni Hernandez. Wala raw siyang ugnayan kay Hernandez na ilang beses din daw umaming hindi sila magkakilala. Naging kinatawan daw siya ng Caloocan at hindi ng Bulacan. Naungkat din sa pagdinig ang mga mamahaling sasakyan na tinanggap umano ni Alcantara mula sa kanyang mga tauhan. Birthday gift na po nilang 3. Biniro ko pa nga sila. Anong gagawin ko dyan? Sana pinera nyo na lang. Kinontra yan ni Hernandez na nagsabing mismong si Alcantara ang humingi ng mga regalo. Yung sasakyan po ng LC300 at GMC, hindi po namin niregalo yun. Hiningi niya po yun sa amin. Ang niregalo at ang hiningi niya pong regalo ng birthday niya ay isang Patek po na relo. Nasa 5 million mahigit po. Nakabili kayo? Opo. Opo. Saan? Alam ko parang dito po banda sa Makati namin binili yun. Bukod kay Alcantara, cited in contempt din si Curly Discaya. Nang tanungin kasi kung bakit absent sa pagdinig ang misis niyang si Sara. May po siya, yung may heart condition din po siya. Pero sa isinumiting excuse letter ni Sara sa komite, nakasaad na may nakaschedule raw siyang meeting sa mga empleyado nila. You lied. You lied. Paano ba kami maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Wala po akong intention talaga magsinungaling. Inisyuhan naman ng show cause order ang misis niya. Cited in contempt din si JP Mendoza dahil sa pagsisinungaling umano. I-detain sila sa Senado. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. 4 ang napaulat na nasawi habang 6 ang nawawala sa malawakang pagbaha sa Valencia City, Bukidnon. Maaga namang naghahanda ang mga taga-Luzon sa posibleng epekto ng bagyong Nando na maaaring maging super typhoon. May report si Nico Wahe.
Nagdulot ng matinding takot ang pagragasa ng baha sa Valencia City, Bukidnon. Isang rider ang nagtangkang tumawid pero agad na pinigilan ng mga residente. Pumapalahaw naman sa iyak ang babaeng ito matapos umanong maanod ng baha ang kanyang anak. Paghupa ng tubig, isang bangkay ng bata ang natagpuan sa lugar. Inaalam pa kung ito ang anak ng babae. Ayon sa CDRRMO, hindi bababa sa 4 ang nasawi habang 6 ang nawawala sa pagbaha. Mahigit 300 pamilya naman ang naapektuhan mula sa 5 barangay. Maybe we will declare a state of calamity sa syudad dito sa Valencia kasi nag-motion na yung namin LDR na para magapan at saka makag-produce kami ng more goods sa aming mga constituents. Malawakan din ang pagbaha sa ilan pang lugar sa probinsya. Stranded ang maraming residente. Ilang paaralan ang pinasok ng hanggang bewang na tubig. Wala na gid. Daw dagat na diri sa may Sanyag. Sa Ampatuan, Maguindanao del Sur, laking panghihinayang ng mga magsasaka sa mga nalubog nilang taniman. Tanaw rin sa drone video ang matinding pagbaha sa Ligawasan sa Special Geographical Area ng BARM. Sa Leon, Iloilo, 4 na bahay ang nasira dahil sa landslide. Bumigay rin ng footbridge sa lugar. Walang nasaktan o nasawi sa insidente pero inilikas ang mahigit 20 residente ayon sa lokal na pamahalaan. Ayon sa Pag-asa, habagat at localized thunderstorm ang nagpaulan sa Visayas at Mindanao. Mistulang dagat na ang bahaging ito ng barangay Mauban at Rahal sa Balungaw, Pangasinan kahapon, kasunod ng malakas na ulang dala ng bagyong Mirasol. Hanggang baywang ang tubig sa bayan ng Umingan. Pinadapa rin ang masamang panahon ng mga palayan at maisan sa Kasiguran, Aurora, kung saan naglandfall ang bagyong Mirasol. Nagmistulan ring lawang campus na ito sa Pagbilao, Quezon. Pati ang Maharlika Highway sa Barangay Palsabangon. Pagkalabas ng bagyong Mirasol sa PAR, pinaghahandaan naman ng mga taga-Luzon ang bagyong Nando. Sa Gonzaga, Cagayan, naghahanda sa posibleng paglikas ang ilan nakatira sa tabing ilog. Mas takot daw ngayon ang ilan sa kanila dahil tuluyan ang gumuho ang dikeng proteksyon sana nila sa baha. Dating may dike sa bahaging ito ng ilog dito sa may Barangay Bawa sa Gonzaga, Cagayan. Pero nang dahil sa bagyong Ophel noong nakaraang taon at bagyong Krising nitong Hulyo, tuluyang nasira ang dike. At kagabi lang, mas nadagdagan yung takot ng mga residente dahil itong bahagi naman na ito ay tuluyang gumuho. Ayon sa barangay, nakipag-usap na sila sa munisipyo para magawa ang dike. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kamang pagsalpok ng pickup sa isang tricycle na may sakay pang 2 taong gulang na bata sa Iloilo. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa report ni John Consulta. Nakapagbaba pa ng pasahero ang tricycle na ito sa Kalinog, Iloilo bago mag-U-turn pabalik sa lane nito. Makikita rin na naiwan sa loob ng sidecar ang 2 taong gulang na apo ng tricycle driver. Saglit huminto sa gilid ng kalsada ang tricycle hanggang sa nasalpok na ito ng pick-up. Ang nahulog ni tricycle driver nagmadaling tumakbo sa naararon ng tricycle para i-check ang kanyang apo. Ligtas ang bata pero sugatan ng tricycle driver. Hindi nahagip sa kamera pero nakasagasa pa na nakaparadang motor ang pickup. Ayon sa mga pulis, biglang sumama ang pakiramdam ng driver ng pickup kaya nawalan ito ng kontrol sa manibela. Di pa malinaw kung sasampahan ng kaso ang pickup driver na nasa ospital pa. Sa Talisay City, Cebu, makikitang mabilis ang takbo ng rider na yan hanggang sa sumalpok siya sa sinusundang motor sa barangay Bulacau. Sa isa pang barangay, sa pool din sa CCTV ang pagbangga ng nag-counterflow na rider sa isa pang motor. Nagkaayos na ang mga sangkot sa magkahiwalay na insidente. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humarap ang aktres na si Gretchen Barreto sa DOJ para maghain ng kontrasalaysay kaugnay sa mga hinaharap na reklamo dahil sa missing sabongeros. Do you think this investigation will be fair? I trust. Si Barreto ay pinangalanan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na isa sa mga sangkot umano sa pagkawala ng mahigit 30 sabongero mula 2021 hanggang 2022. Kasama raw siya sa Alpha Group ng negosyanteng si Atong Ang na nagpasyang ipaligpit umano ang mga sabongero. Tinawag ng abogado ni Barreto na unsubstantiated o walang katibayan ang mga paratang.
Kasama ni Barreto sina Ang, dating NCRPO Chief Jonel Estomo, at 60 iba pa sa mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa. Hindi nakapagsumite ng kontrasalaysayang kampo ni Ang dahil kulang daw ang mga dokumentong hinihingi nila sa PNP kaugnay sa reklamo. The accusations against Ms. Barreto stands on nothing. And if you look at the complaint affidavit, is actually recognized, the accusations against her are actually recognized as allegations, unsubstantiated, unproven, and at the end of the day, incredible, and made by a witness who also himself lacks credibility in this respect. Iginit ni Congressman Paulo Duterte na walang ghost project sa Davao City. Tugon ito ng kongresista sa patutsada ni House Majority Leader Sandro Marcos na posibleng hinahanap ni Duterte ang 51 billion pesos na ginastos sa kanyang distrito kaya hindi nagpapakita sa mga sesyon ng Kamara. Sabi ni Duterte, nilinaw na ng DPWH Region 11 na properly accounted for ang 49.8 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa kanyang distrito. Dagdag pa ni Duterte, hindi na siya dumadalo sa sesyon sa Kamara, hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil hindi na raw niya matagalan ang katiwalian sa Kamara. Kinumpronta ni na Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nagdawit sa kanila sa maanumalyang flood control projects. Naunang sinabi ni Hernandez na isang staff ni Estrada na nagngangalang Beng Ramos ang nagdala ng obligasyon o lagay mula sa WJ Construction. Itinanggi ni Estrada na staff niya si Ramos na napag-alamang staff ng Blue Ribbon Committee. Hindi pinadalo sa pagdinig si Ramos na may stage 4 cancer. Kaibigan daw ni Mina Jose ng WJ Construction si Ramos na nag-refer kay Hernandez para sa isang joint venture na hindi naman natuloy. Ipinakita sa pagdinig ang CCTV footage ng pagbisita ni Mina Jose ng WJ Construction sa Senado noong August 19. Pumunta raw siya sa tanggapan ni Senator Erwin Tulfo para sa isang repair project. Pero bago pumunta roon, dumaan muna siya sa opisina ng Blue Ribbon Committee. Paglilinaw ni Jose, hindi siya pumunta sa Senado para maghatid ng pera. Ipinakita rin ni Hernandez ang pag-uusap nila ni Jose patungkol sa ide-deliver umano ni Jose. Pero itinanggi ni Jose na nagbibigay siya ng pera. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. So balit dun sa parang pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman I'm po. sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that, is this a new allegation that you're talking about? Was there a time na I asked or I nominated a flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since, wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Binalikan naman ni Villanueva ang umano'y larawan ng disappearing messages na ipinakita ni Engineer JP Mendoza sa pagdinig noon ng Kamara. Ipinakita ni Villanueva kung gaano daw kadali pekiin ang mga umano'y usapan sa cellphone. Bitbit din ni Villanueva sa pagdinig ang kopya ng 2025 General Appropriations Act at hinamon ang mga dating DPWH engineer na ituro doon ang sinasabing proyekto ng senador. Pero ayon din kay Hernandez, hindi matatagpuan sa General Appropriations Act ang ilang flood control projects dahil nasa unprogrammed na bahagi ito ng national budget. Bago ngayong gabi, lumakas pa bilang tropical storm ang bagyong Nando. Sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan ng bagyo ng sentro ng bagyo, 1,175 kilometers east ng Central Luzon.
May lakas yan ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour at bugsong aabot sa 80 kilometers per hour. Mabagal ang pagkilos ng bagyo pa west-northwestward. Ayon sa PAGASA, posibleng mas tumakas pa ito sa mga susunod na araw bilang super typhoon. Inaasahang magla-landfall o didikit ito sa Babuyan Islands Lunes ng hapon hanggang umaga ng Martes. Dapat ding maghanda ang Batanes at iba pang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region at ilang bahagi ng Central Luzon. Nauna nang sinabi ng PAGASA na may tinatawag na cone of probability kung saan pwedeng magbago ang pagkilos ng bagyo. Samantala, patuloy ring binabantayan ng bagyong Mirasol na bagamat nasa labas na ng PAR ay lumakas pa bilang tropical storm at humahatak sa habagat. Habagat at trough ng bagyong Mirasol ang nagpapaulan sa bansa.